Naisip mo na ba kung bakit ka patuloy na nagigising sa gabi para umihi at kung paano ito matitigil? Para sa maraming matatanda, ang pag-ihi sa gabi ay isa sa mga pinaka-nakakainis at nakakapagod na bahagi ng pagtanda. Nakahiga ka na, pagod ang katawan mo, handa nang magpahinga ang mga mata mo. At sa sandaling magsisimula kang makatulog, biglang sumasakit ang tiyan mo. Ngunit ito ang totoo. Bagamat ang mga gamot at mga kondisyong medikal ay may malaking papel, ang iyong kinakain, lalo na pagdating sa mga gulay, ay maaaring tahimik na makaapekto sa kung gaano kadalas binabagabag ka ng iyong pantog sa gabi. Ang ilang mga gulay ay maaaring makairita sa lining ng pantog, magpalala ng fluid balance, o magdulot ng pamamaga sa urinary tract. Ang iba naman ay maaaring magpakalma, sumuporta, at makatulong pa na sanayin muli ang iyong pantog para hindi ka madalas gumising sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 gulay na makakatulong upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi ng mga matatanda. Hindi ito mga piling o mahirap hanapin na pagkain. Simple at pamilyar na mga sangkap lamang ito na kapag kinakain ng regular at sa tamang oras ng araw, ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung gaano ka kadalas gumising sa gabi. Ang bawat isa ay sumusuporta sa iyong katawan sa kani-kanilang paraan, mula sa pagbawas ng iritasyon sa pantog, pagpapakalma ng pamamaga, hanggang sa pagsuporta sa kidney function at fluid balance. At habang pinag-uusapan natin ang mga ito, tatalakayin din natin kung bakit mahalaga ang mga epektong ito, lalo na para sa mga taong nasa 60, 70 at mas matanda pa. Manatiling nakatutok hanggang sa dahi, sapagkat kapag naintindihan mo kung paano nagtutulungan ang mga gulay na ito, baka mas makatulog ka ng mas mahimbing, mas mahaba at magising na mas refreshed kaysa sa nakaraang mga taon. Okay, simulan na natin. Una, kalabasa at ang mga buto nito. Ang unang gulay ay maaaring magulat ka hindi lamang sa kung ano ang ginagawa nito, kundi sa kung gaano ito kaepektibo. Pinag-uusapan ko ang kalabasa at, partikular, ang laman at mga buto nito. Habang karamihan sa mga tao ay iniisip ang kalabasa bilang isang panapanahon o dekorasyong bagay, ang mga matatandang nahihirapan sa paghihi sa gabi ay dapat ituring ito bilang isang mas mahalagang bagay. Isang banayad at natural na paraan upang suportahan ang lakas ng pantog at mabawasan ang pangangailangang umihi sa gabi. Magsimula tayo sa mga buto. Ang mga buto ng kalabasa ay mayaman sa zinc, isang mineral na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate, lalo na sa mga lalaking higit sa 60 taong gulang. Ngunit kahit para sa mga babae, ang mga butong ito ay nagbibigay ng phytosterols, mga compound ng halaman na nagbabawas ng pamamaga sa dingding ng pantog at tumutulong na magpakalma sa sobrang aktibidad ng urinary system. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng pumpkin seed extract ay maaaring mabawasan ang bilang ng pagbisita sa banyo sa gabi ng parehong lalaki at babae. Ngunit narito ang magandang balita, hindi mo kailangang uminom ng gamot. Ang pagkain lamang ng isang dakot ng plain, unsalted na mga buto ng kalabasa sa araw ay maaaring magdulot ng katulad na benepisyo sa paglipas ng panahon. Ngayon, paano naman ang laman? Ang lutong kalabasa, whether roasted o steamed, ay mataas sa beta-carotene at fiber. Mahalaga iyon dahil ang fiber ay tumutulong na i-regulate ang hydration at digestion ng iyong katawan na parehong malalim na konektado sa kung paano kumilos ang iyong kidneys at pantog. Kapag mabagal ang iyong bituka, ang iyong pantog ay may tendensyang mag-compensate na maaaring magdulot ng mas madalas na pangangailangang umihi, lalo na sa gabi. Ngunit kapag regular kang kumakain ng fiber-rich na pagkain tulad ng kalabasa, ang mga bagay ay nagsisimulang mabalanse mula sa loob. Ang isang lalaki na nakausap ko, ang pangalan niya ay Leonard, 78 taong gulang, ay nagsimulang magdagdag ng kalabasa sa kanyang hapunan 3 beses sa isang linggo. Hindi malaking halaga, kalahating tasa lamang. Minsan hinahalo sa sopas,
minsan nilalaga kasama ng kaunting olive oil. Sa loob ng isang buwan, napansin niya na gumigising na lamang siya ng 1 beses sa gabi sa halip na 3 beses. Hindi ito milagro, ani niya, ngunit ito ay steady at yun ang nagpatiwala sa akin. Ang kanyang kwento ay hindi pangkaraniwan. Ang kalabasa ay gumagana ng dahan-dahan, ngunit sigurado at hindi tulad ng mga over-the-counter na remedyo, hindi ka nito iiwan na tuyo, groggy o dependent. Mahalaga ring tandaan na ang kalabasa ay natural na mababa sa sodium. Iyon ay kritikal para sa mga matatanda dahil ang mataas na antas ng sodium ay nagdudulot ng water retention sa araw at paglabas ng fluid sa gabi, isang bagay na pumupuno sa pantog at nakakasagabal sa iyong pagtulog. Sa pamamagitan ng pagbawas ng sodium at pagtaas ng potassium-rich na pagkain tulad ng kalabasa, sinasabi mo sa iyong kidneys na mas mahusay na mag-regulate, mas mahusay na mag-hold ng fluid at mabawasan ang paghihi sa gabi. Isa pang tahimik na benepisyo, ang natural na magnesium content ng kalabasa. Ang magnesyo ay isang mineral na kulang sa maraming matatanda at may papel ito sa pagpapahinga ng mga kalamnan ng dingding ng pantog. Kapag ang mga kalamnan na iyon ay masikip o iritado, mas ramdam mo ang pangangailangang umihi. Ngunit kapag kalmado ang mga ito, ang iyong pantog ay maaaring mag-hold ng mas maraming ihi at mag-signal ng mas kaunti. Ang isang simpleng, nakakapriskong pagkain tulad ng kalabasa ay makakatulong upang magawa iyon. At narito ang pinakamagandang bahagi, madali itong ihanda. Walang pagbabalat o komplikadong proseso, maaari mo itong bilhin na nakakan. Siguraduhin lamang na plain pumpkin ito, hindi pie filling. O i-cube ito ng sariwa at i-roast kasama ng kaunting olive oil at cinnamon. Maaari itong isama sa mga karne, grains o sopas. At kapag kinain ng regular, lalo na sa mas maagang oras ng araw, tumutulong ito na ihanda ang iyong pantog para sa isang mas tahimik at mas mapayapang gabi. Kaya sa susunod na mag-iisip ka kung ano ang idadagdag sa iyong grocery list, huwag kaligtaan ang mapagkumbabang gulay na ito. Ang kalabasa ay hindi ka gilagilalas, ngunit ito ay maaasahan. At para sa mga matatandang nagnanais lamang na makatulog ng buong gabi nang hindi madalas pumunta sa banyo, ang ganitong uri ng tahimik na pagiging maaasahan ay maaring eksaktong kailangan mo. Pangalawa, pipino o cucumber. Maraming tao ang nag-iisip na ang pipino ay isa lamang malutong na pantaba sa salad, ngunit ito ay may banayad, ngunit epektibong benepisyo na nagiging tunay na bayani kapag pinapaginhawa ang iritadong pantog, lalo na sa gabi. Para sa mga matatanda na nakakaranas ng madalas na pag-ihi pagkatapos matulog, ang pipino ay may pampalamig at anti-inflammatory na epekto na tumutulong upang kumalma ang iyong urinary system. Hindi ito nagpapalala. Magsimula tayo sa tubig na taglay nito. Oo, ang pipino ay puno ng tubig, ngunit hindi ito masama, kahit na sinusubukan mong iwasan ang paghihi sa gabi. Ang susi ay kung kailan mo ito kinakain. Kapag kinain ang pipino sa mas maagang oras ng araw, halimbawa sa tanghalian o bilang merienda, ito ay tumutulong sa pag-flush ng sistema ng banayad at maayos. Ibig sabihin, naayos ng iyong katawan ang labis na tubig bago pa man dumating ang oras ng pagtulog. Imbes na ito ay mapunta sa pantog sa kalagitnaan ng gabi. Pero hindi lang tubig ang taglay nito. Ang pipino ay puno rin ng mga compound na nagpapakalma sa iritasyon ng pantog. Isa na rito ang cucurbitacin, isang natural na anti-inflammatory na nagpapabawas ng pamamaga sa lining ng pantog. Lalo itong kapaki-pakinabang kung nakakaranas ka ng bahagyang pangangati o pagsakit na nagpaparamdam na kailangan mong umihi kahit hindi naman puno ang pantog. Sa pagbawas ng iritasyong ito, nababawasan din ang mga maling senyales na ipinapadala ng pantog sa gabi. Sagana rin ito sa silica at potassium, dalawang nutrient na sumusuporta sa kidney function at tumutulong i-balance ang sodium sa katawan. Bakit mahalaga ito? Dahil ang sobrang sodium sa araw ay nagdudulot ng fluid retention na inilalabas ng katawan sa gabi kapag nakahiga ka. Pero kapag sinuportahan mo ang iyong kidneys sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng pipino,
Naibabalik ang tamang pagproseso ng tubig sa araw at nabibigyan ng pahinga ang pantog sa oras na pinakamahalaga. Naalala ko ang isang babaeng nagngangalang Doris, 83 taong gulang at ilang taon nang hirap sa madalas na paghihi sa gabi. Ayaw niya ng gamot at ayaw niyang i-give up ang kanyang tsaa. Kaya nagbago siya ng isang bagay. Nagsimula siyang kumain ng kalahating pipino sa tanghalian araw-araw. Sa loob ng 2 linggo, sabi niya, isang beses na lang siya gumigising sa gabi imbes na 4. At may sinabi siya na tumatak sa akin. Parang hindi na sumisigaw ang pantog ko. Parang kumalma na lang siya. Iyan ang epektong tinutukoy natin. Hindi bigla ang lunas, kundi unti-unting pagbabalik sa kalmado at kontrolado. Kapag hindi na masyadong namamaga ang lining ng pantog, kapag mas maayos ang function ng kidneys, at kapag balanse ang sodium at potassium, mas maayos ang takbo ng lahat. At ang pipino, sa kabila ng pagkasimple nito, ay isang madaling paraan upang maramdaman ang pagbabagong ito. Ngayon, huwag mong hintayin ang hapunan bago kumain nito. Isa ito sa mga pagkakamali ng mga tao. Ang pagkain ng pipino sa huling bahagi ng araw ay nagdudulot ng hydration effect sa mismong oras ng pagtulog. Sa halip, kainin ito sa almusal o tanghalian. Ilagay sa sandwich, ihalo sa cottage cheese, o isama sa malamig na salad na may suka at dill. Ang pagiging pampalamig nito ay hindi lang para sa lasa, kundi para sa function. Isa pang dapat tandaan, ang pipino ay natural na nakakapagpakalma rin sa digestive tract. At tulad ng alam ng maraming matatanda, ang pagiging constipated ay maaaring magdulot ng pressure sa pantog at magpataas ng urgency. Sa pagpapanatiling regular at kalmado ang digestive system, nababawasan din ang pressure sa pantog. Lahat ng sistema sa katawan ay magkakaugnay at ang pipino ay nakakatulong sa higit sa isang sistema ng sabay. Kaya sa susunod na buksan mo ang iyong ref, huwag mong balewalain ang maputlang berdeng gulay na nakahimlay sa sulok. Maaaring hindi ito mukhang gamot, pero minsan ang pinakamabisang remedyo ay hindi kailangan ng label, kailangan lang itong kainin ng regular, maingat at sa tamang oras ng araw. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, kinsay o celery. Ang kinsay ay isa sa mga gulay na madalas napapansin, simple, malutong, at karaniwang bahagi lang ng sopas o merienda. Pero para sa mga matatandang nakakaranas ng madalas na paghihi sa gabi, ang kinsay ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tulong, lalo na kapag ginamit ng maayos. Ang epektibo ng kinsay ay dahil sa paraan nito ng pagtulong sa katawan na ilabas ang labis na tubig sa araw. Mukhang kakaiba sa simula. Bakit mo gugustuhin ang isang bagay na nagpapataas ng paghihi? Pero ito ang sikreto. Tinutulungan nito ang katawan na iproseso at ilabas ang tubig ng mas maaga habang gising at aktibo ka, hindi sa gabi kapag sinusubukan mong matulog. Ang kinsay ay natural na diuretic, ibig sabihin, tumutulong ito sa kidneys na i-filter ang sodium at ilabas ang tubig sa katawan. Hindi tulad ng malalakas na diuretic na gamot na maaring magdulot ng dehydration, ang kinsay ay gumagana ng dahan-dahan, pinapanatili ang balanse habang binabawasan ang pressure sa pantog. Kapag kinain mo ito bago mag-late afternoon, halimbawa sa almusal o tanghalian, binibigyan nito ng oras ang katawan na ilabas ang tubig bago ka matulog. May espesyal din sa kombinasyon ng sodium at potassium sa kinsay. Isa ito sa iilang gulay na may natural na sodium, pero sa tamang balanse na nakakatulong sa katawan na i-manage ang water retention ng mas epektibo. Kapag balanse ang sodium at potassium, hindi nagkakaroon ng labis na water retention sa araw, kaya mas kaunti ang ilalabas kapag nakahiga ka na. Nakakatulong din ang kinsay na mabawasan ang bloating at pressure sa tiyan. Para sa maraming matatanda,
Kahit kaunting buildup ng gas o fluid sa tiyan ay maaaring magdulot ng pressure sa pantog at magpalala ng urgency sa gabi. Pero kapag maayos ang digestion at walang pamamaga sa tiyan, mas kaunti ang pressure sa urinary system. Ito ang isa pang dahilan kung bakit kapakipakinabang ang kinsay. Sinusuportahan nito ang digestion at fluid balance ng sabay. May kwento ako tungkol kay Thomas, 74 na taong gulang. Nagsimula siyang uminom ng fresh celery juice 3 umaga sa isang linggo, hindi yung nabibili na may asukal, kundi pinaghalo lang niya ang 2 tangkay ng kinsay, kaunting tubig at lemon. Sa loob ng 2 linggo, ang pagbisita niya sa banyo sa gabi ay nabawasan mula 3 hanggang 1 na lang. Wala siyang ibang binago. Hindi ako umaasa ng malaki, sabi niya, pero parang kumalma lang ang pantog ko. Hindi lang juice ang paraan. Maaari mo itong ihalo sa tuna salad, ilagay sa omelette o i-roast kasama ng ibang gulay. Ang mahalaga ay kainin ito sa umaga o tanghalian para magkaroon ng sapat na oras ang katawan na iproseso ito bago matulog. Ang kinsay ay mayaman din sa flavonoids, mga compound sa halaman na nakakabawas ng pamamaga sa urinary tract. Para sa mga matatandang may overactive bladder o nakakaramdam ng pangangailangang umihi kahit hindi puno ang pantog, ang pagbawas ng pamamaga ay malaking tulong. At para sa mga nag-aalala sa digestion, ang fiber ng kinsay ay nakakatulong sa maayos na paggalaw ng bituka. Hindi ito masyadong matigas o malambot, tama lang para mapanatiling regular ang digestion, na siyang nakakatulong din sa kalusugan ng pantog. Tulad ng nasabi na dati, kapag mabagal ang digestion, ang pantog ang madalas na naaapektuhan. Isa pang bonus, ang kinsay ay hydrating pero hindi nag-o-overwhelm sa pantog. Binibigyan nito ang katawan ng sapat na tubig nang hindi binabaha ang sistema sa oras ng pagtulog. At dahil mababa ito sa asukal at calories, maaari itong kainin ng madalas ng walang negatibong epekto. Kaya kung naghahanap ka ng simple at epektibong paraan para mabawasan ang paghihi sa gabi, huwag kaligtaan ng kinsay. Maaring hindi ito sikat, ngunit ang mga katangian nitong nakakapagpakalma, nakakapag-flush at nakakapag-balance ay malaki ang maitutulong. Lalo na kapag isinama sa iba pang gulay na tinatalakay natin sa video na ito. Hindi kailangan ng malaking pagbabago. Mga maliliit ngunit matalinong gawi, isang gulay sa isang pagkakataon. Pang-4, Baguio beans. Maaaring mukhang simple at ordinaryo ang Baguio beans, ngunit para sa mga matatandang madalas umihi sa gabi, ito ay anumang bagay maliban sa karaniwan. Ang mga manipis na gulay na ito ay puno ng mga sustansya na kumikilos ng tahimik upang bawasan ang sobrang aktibidad ng pantog, suportahan ang balanse ng bato at pagandahin ang kalidad ng tulog. Lahat ng ito nang walang hindi ka nais-nais na side effects o strain sa katawan. Una, natural na mataas sa magnesyo ang Baguio beans. At ang magnesium ay hindi lamang para sa muscle cramps o kalusugan ng buto, mahalaga ito sa pagpaparelax ng makinis na kalamnan ng pantog. Kapag tense o inflamed ang mga kalamnan na ito, kahit kaunting ihi ay maaring magdulot ng matinding pangangailangang umihi. Ngunit kapag kalmado ang mga ito, mas maraming ihi ang maaaring pigilan ng pantog ng may mas kaunting discomfort. Iyan ang dahilan kung bakit isang tahimik na bayani ang Baguio beans sa laban na ito. Pinaparelax nito ang pinagmula ng problema ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Mayroon din itong sapat na tubig, pero hindi sobra para hindi mabigla ang sistema. Mahalaga ang detalye na iyan. Maraming matatanda ang nagkakamali sa pag-inom ng tubig nang malapit na sa oras ng tulog o pagkain ng mga pagkaing mataas sa tubig sa gabi. Ang tubig na iyon ay kailangang ilabas at kadalasan ito ang nagigising sa iyo. Ngunit kapag ang hydration mo ay nanggaling sa mga gulay na mayaman sa tubig tulad ng Baguio beans, lalo na sa maagang bahagi ng gabi, mas dahan-dahan at epesyenteng nasisip-sip ng katawan ang kailangan nito. Isa pang mahalagang benepisyo ng Baguio beans ay ang fiber content nito. Hindi lang ito para sa pagdumi, kundi para mabawasan ang pressure sa tiyan. Kapag bloated or constipated ang iyong bituka, ito ay nagdudulot ng pressure sa pantog. At kapag may pressure, may urgency.
Tumutulong ang Baguio beans na i-regulate ang digestion at bawasan ang tension sa loob ng katawan na siya namang nagpapahintulot sa pantog na gumana ng mas kalmado sa buong gabi. May nakilala akong isang babae, si Margaret, 81 taong gulang, na nagsabi sa akin na nagsimula siyang kumain ng Baguio beans tuwing gabi kasama ng kanyang hapunan. Walang kakaiba, simpleng steamed lang na may kaunting sea salt at olive oil. Sinabi niyang napansin niya ang pagbabago sa kanyang tulog sa loob ng 1 linggo. Gulat ako, sabi niya. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng bagay ay makakatulong ng malaki. Ngunit ang simple ay maaaring maging makapangyarihan, lalo na kung consistent. Mababa rin sa oxalates ang Baguio beans na mas mahalaga kaysa sa iniisip ng marami. Ang mga pagkaing mataas sa oxalate ay maaaring makairita sa urinary tract at gawing mas sensitibo ang pantog. Kaya kahit na pinupuri ang spinach o beets dahil sa kanilang sustansya, maaari silang mag-backfire pagdating sa paghihi. Ang Baguio beans ay hindi nagdudulot ng problemang yon. Sa halip, ito ay nagpapakalma. Huwag din nating kalimutan ang potassium content nito. Tulad ng celery, ang Baguio beans ay nagbibigay ng natural na balanse sa pagitan ng sodium at potassium na tumutulong sa mga bato na i-regulate ang fluids nang hindi binibigyan ng pasanin ng pantog. Ang balancing ito ay tumutulong pigilan ang fluid retention sa araw at labis na paglabas ng ihi sa gabi. Isa pang dapat tandaan, napakadaling tunawin ng Baguio beans. Para sa mga matatandang may sensitibong tiyan o chronic bloating, mahalaga ito. Dahil kapag madaling tunawin ang isang pagkain, mas kaunti ang inflamasyon na idudulot nito at mas maraming enerhiya ang mailalaan ng katawan sa paggaling, pagbabalansi at mas mahabang tulog. Maaari itong ihanda sa iba't ibang paraan, steamed, roasted, sautéed o isama sa sopas. At dahil ito ay madaling makuha at abot-kaya, isa ito sa mga pinaka-accessible na gulay para sa mga taong may fixed income. Ang tunay na kagandahan ng Baguio beans ay kung paano ito tahimik na gumagana. Hindi mo mararamdaman ang biglaang pagbabago sa isang gabi lamang. Ngunit sa loob ng ilang linggo, maraming matatanda ang nakapag-ulat ng mas kaunting pagbisita sa banyo at mas malalim, mas nakakapreskong tulog. At hindi ba iyon ang ating lahat ay hinahanap? Hindi lamang mas kaunting istorbo, kundi tunay nakakapagpagaling na pahinga. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahahalagang impormasyon, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5, kale. Kilala ang kale bilang isang trendy na superfood, ngunit para sa mga matatandang nahihirapan sa pag-ihi sa gabi, hindi ito tungkol sa uso, kundi sa tunay maaasahang suporta para sa mga bato, pantog, at overall fluid balance. Ang nagpapatingkad sa kale ay hindi lamang ang mga bitamina nito, kundi ang paraan kung paano nito tinutulungan ang iyong katawan na pamahalaan ng tubig nang hindi nagdudulot ng pressure sa sistema sa gabi. Magsimula tayo sa mineral profile nito. Ang kale ay mayaman sa potassium at calcium, dalawang mineral na tahimik na sumusuporta sa mga bato sa pagbalanse ng fluids at tumutulong sa pantog na manatiling kalmado. Ang isang well-hydrated na katawan na balansi ay hindi nagpapanik at hindi nagsisignal sa utak tuwing ilang oras. Sa halip, ito ay steady, mas episyenteng nagpuproseso ng waste at nagpapahintulot sa iyo na matulog ng buong gabi nang hindi nagigising. Puno rin ang kale ng vitamin C pero may isang bagay na hindi napapansin ng marami. Kapag ang vitamin C ay nanggaling sa whole foods tulad ng kale, lalo na kung luto, hindi ito nagdudulot ng iritasyon sa pantog tulad ng mga synthetic supplements. Maraming matatanda ang umiinom ng high-dose vitamin C tablets para palakasin ang kanilang sistema, ngunit sa katotohanan, ang sobrang vitamin C ay maaaring gawing mas sensitibo ang pantog. Ang kale ay nagbibigay ng mas banayad at ligtas na opsyon.
At ito ay anti-inflammatory, talagang anti-inflammatory. Mahalaga ito dahil ang chronic low-level inflammation ay isa sa mga pinaka-overlooked na sanhi ng overactive bladder. Kung ang lining ng iyong pantog o urinary tract ay kahit bahagyang inflamed, ang mga nerves sa paligid nito ay maaaring maging hypersensitive. Bigla na lang, kahit kaunting ihi ay nagiging urgent. Ang antioxidants ng kale, tulad ng quercetin at kaempferol, ay tumutulong na pakalmahin ito sa paglipas ng panahon. Mahalaga ring banggitin na sumusuporta ang kale sa atay. Maaaring nagtataka ka, ano ang kinalaman ng atay sa pag-ihi ko sa gabi? Mas marami kaysa sa inaasahan mo. Ang atay ay tumutulong mag-filter ng mga hormones at toxins na, kapag hindi balanse, ay maaaring makaapekto sa fluid regulation ng katawan at maging sa sleep cycles. Ang isang malusog na atay ay tumutulong sa lahat ng bahagi ng katawan na gumana ng mas maayos, lalo na sa mga matatanda. May nakilala akong isang lalaki, si George, 74 na taong gulang, na nag-aalinlangan sa Calm. Akala ko para lang ito sa mga vegan, sabi niya. Ngunit matapos niyang idagdag ang isang tasa ng sauteed kale sa kanyang hapunan 3 beses sa isang linggo, napansin niyang hindi na siya madalas nagigising. Pumupunta pa rin siya sa banyo bago matulog, ngunit kapag nahiga na siya, tuloy-tuloy na ang tulog niya. Parang naintindihan na ng pantog ko, sabi niya, at iyon ang uri ng banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago na ating hinahanap. Ngayon, kung bago ka sa kale, huwag mag-overdo sa simula. Magsimula sa maliit na dami at laging lutuin ito ng bahagya para lumambot ang fibers. Ang hilaw na kale ay maaaring mabigat sa tiyan para sa ilang tao, ngunit kung steamed, sauteed o blended sa mainit na sopas, ito ay nagiging isa sa mga tao mga pinakamadaling tunawin at nakakatulong na gulay na maaari mong kainin. Ang tunay na mahika ng kale ay ang paraan kung paano ito kumikilos sa maraming aspeto. Pinapakalma nito ang inflammation, binabalans ang minerals, sumusuporta sa detox, at tumutulong sa katawan na pamahalaan ang fluids ng walang drama. Hindi ito flashy at hindi ito instant, ngunit sa consistency, ito ay epektibo. At sa isang mundo na puno ng sleep aids, reseta, at payo na hindi laging angkop sa mga matatanda, minsan ang pinakamahusay na solusyon ay nasa iyong plato. Maaaring hindi mukhang bladder food ang kale, ngunit ang resulta ay nagsasalita para sa sarili nito. Magtungo tayo sa isang mas banayad, mas malalim, at mas sumusuporta sa iyong katawan. Hindi kailangang maging laban ang tulog. Sa tamang pagkain, tulad ng kale, maaari itong maging regalo muli. Pangwakas na kaisipan, ang madalas na paghihi sa gabi ay hindi lang nakakainis, nakakapagod ito, lalo na kung senior ka na. Alam nating mga Pilipino kung gaano kahalaga ang tulog para may lakas sa maghapon, para makasama ang pamilya, mag-alaga ng apo, o makapagkwentuhan sa kapitbahay sa umaga. Kapag kulang sa tulog, apektado ang enerhiya, memorya, mood at resistensya ng katawan. Tandaan, minsan ang solusyon ay hindi lang gamot o operasyon. Nasa hapagkainan din ito sa mga pagkaing gaya ng kalabasa, pipino, kinchay, Baguio beans at kale. Hindi sila instant magic, pero sila ay tahimik na kakampi ng iyong kalusugan, unti-unting kumikilos para tulungan kang makatulog ng mas mahimbing. Hindi kailangang sabay-sabay ang pagbabago. Pwede kang magsimula sa simpleng hakbang, magdagdag ng kalabasa sa tinola o maggisa ng kale para sa hapunan. Unti-unti, mapapansin mong mas mahaba ang tulog mo, mas magaan ang gising, at mas bihira ang pagpunta sa banyo sa gabi. May dangal sa pagtulog ng walang abala. May saya sa paggising na may bagong sigla. Kaya alagaan ang katawan bilang isang kaibigan, hindi bilang isang problema. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.